Ano naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika, isang nakakagulat na balita ang umabot sa ating mga mata ng madakipang mga kilalang personalidad na sina Senator Risa Hontiveros at Chis Escudero at ang asawa ni President Coutinho ng Norte Jr. na si Lizato Nasmugs sa isang malaking drug raid na isinagawa sa isang luxury villa sa Taguig City. Ayon sa mga otoridad, ang raid ay bahagi ng isang operasyon laban sa malalaking sindikato ng pulburon sa bansa. Ang tatlong personalidad ay nahuli matapos makumpirma ang kanilang koneksyon sa isang malaking drug syndicate. Ayon sa mga opisyal, nakatagpo ang mga otoridad ng mga illegal na droga at mga kagamitan na ginagamit sa paggawa at pagpapakalat ng mga illegal na substansya. Habang patuloy ang investigasyon, may mga ulat na nagsasabing ito ay isang malawakang operasyon na kinakasangkutan ng ilang mga matataas na opisyal at personalidad sa gobyerno. Samantala, hindi pa matiyak kung ano ang magiging epekto ng insidenteng ito sa political landscape ng bansa. Si Senator Risa, na kilala sa kanyang mga laban kontra pulburon, ay hindi naglalabas ng pahayag ukol sa insidente. Si Chis Escudero naman at si Lizato Nasmugs ay tumangging magbigay ng komento sa ngayon at pinipili ang manahimik habang isinasagawa ang mga legal na proseso. Ang balitang ito ay patuloy na ikinabigla ng buong bansa at hindi mawawala ang mga tanong kung paano makakaapekto ang mga pangyayaring ito sa kredibilidad at tiwala ng mga mamamayan sa mga nabanggit na personalidad. Ang mga otoridad ay patuloy na magsasagawa ng masusing investigasyon at magbibigay ng karagdagang detalye sa mga susunod na araw. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutuhan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Never, kahit sa history ng record ko, ay hindi po ako tumira sa Pasig. At yan ang ginawa ng bangag na gobyerno. Magtanim ng kaso at mag-invento ng peking address. Sila po ang peke. Sila ang fake. Alright? Kaya ngayon, dahil dyan, yung padala ni Lisa, I will gorgor. Okay, ginorgor natin yung isa. Next. Meaning, di nila kayang gawin nang sila lang. Pakakampi sila sa Interpol. Hindi naman na nila kailangan ilocate si Maharlika dahil openly, di ba, kagagaling nga lang natin sa event. Ngayon, mga kababayan, galit na galit sila. Ang patungkol dito sa tax evasion na yon, hindi po ako pwedeng kasuhan ng bansa ng Amerika sa tax evasion dahil ang dapat talagang kasuhan at ipaluwa kayo ang mga pera dyan sa mga Marcos na yan. Sila ang tunay na kawatan. Sila ang tunay na nagnanakaw, nag-evade, umiwas sa mga taxes, property taxes, at kung ano-ano pa na mga taxes ni Bangag Jr., hindi si Maharlika. So fake news po yan, na ang isang, yung sabi nga ni Edwin Namora, si Palangga, mahal na Reyna, na ang isang US citizen, okay, ay walang pananagutan, hindi pwedeng ereklamo ng mga tanga sa NBI na, oy, US citizen, hindi ka nagbayad ng tax sa amin sa Pilipinas. Pangbobo po yan. Yan ay pangmangmang. Yan ay fake news. Fake news yan sa inyong mga nakikinig. At ito naman ng mga tanga, lagot ka Maharlika, tax evasion. Nakakabobo talaga ang naniniwala sa mga bangag. Ang pwede lang pong gawin ni Lisa Tanas at ni Marcos Jr. ay kidnapin ako. Katulad ng ginawa ni Pangulong Duterte. Di ba? Worst case scenario ay pag nakita nila ako dyan somewhere, ay kasama nila yung kanilang mga illegal na extractor o mga attaché, ikukuyugin ako or persahan akong hihilain, isasakay sa sasakyan, tapos meron nakaabang na private plane, at isakay ako sa kanilang private plane, whatever, katulad ginawa kay Pangulong Duterte. I don't know kung paano, kung makipagsabuatan sila, whoever, at dadalhin nila ako sa Pilipinas. But that's gonna be hard for the bangags. We'll see kung saan ang pagka-evil nila, kung ano ang kaya nilang gawin. Alright? Kasi galit na galit sila, even yung mga memes, yung mga satire na post, lalo na ngayon nagba-viral yung nakadayaper si Lisa Tanas. Tapos kahit saan si Lisa Tanas nandoon, kasama niyo sa kung saan-saan. You know what I mean? Tignan ko lang tong sausage ng
Pwede na. Ngayon, mga palangga, yan. Gusto ko lang ipaalam sa inyo. Alam ko ang dami nagdadasal sa akin. Security Moto Vlog, thank you very much. Ano daw, pwede yan? Uto-uto ang mga tao. Ngayon, yes, Rinlin, Mary Lou. Uy, ma'am, Mary Lou Fukuhari, thank you so much. So yan lang ang pwedeng gawin nila sa akin. Wala naman po, alam nyo, lahat naman to nagsimula kay Maharlika. Ang sabi ng mga julul, sinisira ko daw ang Pilipinas. Palangga, sinisira ko ba Pilipinas? Ako ba ay nagnanakaw sa inyo ni Piso? Sa pera ng bayan? Ako po ba ay nagpapakalat ng pulburon sa inyo? Ako ba ay nagtutulak ng pulburon? Ako ba ay nagpapalabas ng mga kidnapper o nangingidnap? Ako ba ay nangingidnap katulad ng 2 bata? Ako ba ay nagsisinghot? Ako ba ay nagnanakaw dyan sa sa national budget natin? Ako ba ang gumastos ng 5,500 flood control? Ako ba ang gumagastos ng pera ng bayan para katulad ni Lisa Tanas na pumunta sa Amerika para magsingot-singot, magbiga-biga lang, mag-party-party at gagamitin niya kunyari working visit, yung pala singhot visit. Kaya meron silang kasamahan na yun nga, hindi pa tapos yung hindi pa tapos yung investigation na allegedly ay namatay sa singhot. Kasi nakita sa mga previous videos and pictures ay sobrang healthy ng tao. So under investigation pa, tignan. Alright? Ngayon, ako ba ay nag-smuggle ng asukal ng bigas? Wala. Ni Piso, wala. Pero wag kayong mag-alala. Lisa Tanas, alam mo meron akong pinaka-sensitive na information na natanggap few hours ago. Pero hindi ko pa pwedeng sabihin sa inyo. Pero naikalat ko na sa mga dapat makaalam. Lisa Tanas, bangag. And one day, malalaman ninyo. Okay? Kaya yung mga sensitive information na yan, naikalat na natin yan sa mga taong dapat makaalam. Very sensitive. Yan po, kaya nga sabi ko, na-interview ako ng, IBC 13. Palangga, nailabas nyo na ba yung interview nyo sa akin doon noong 23? Can you send me the copy, please? Send mo sa akin, Palangga. Hindi ko pa napapanood. Kaya ganun na lang yung galit nila sa akin. Kidnapin si Maharlika. Takutin si Maharlika. Hindi umubra yung kaso nila Kasi nilalabanan ko legally So, dahil si Lisa ay sanay mangidnap, yun ang kanilang ultimate para kidnapin ako dito sa the Netherlands. Payag ba kayo, Palangga, na ang alindog ko ay makidnap na lang ng ganun-ganon? Sabi ko nga hanggang sa huling patak ng dugo ko, kung sino man ang inutusan ni Lisa Tanas, hindi ko kayo tinatakot. Pero sinasabihan ko lang siya, alam ko ang gagawin ninyo sa akin. So, pina-activate ko na ang mga Navy SEAL ko. Ngayon, nagluluto lang siya ngayon. Yung Navy SEAL ko nagluluto, yung isa nagsiswimming pa sa taas. Di ba? So, ito yung mga trained galing sa sa Pangkalawakan, di ba? Mga kamag-anak ni Scheider to Anyway, international kidnapper kung ganon, sabi ni Chess, yes, kailangan nyo itong i-echo. Tignan mo kung sinong-sinungaling. Pinakalat nyo, GMA News, na si Pangulong Duterte nag-seek ng asylum sa China. At ang kanilang, I think, nagsalta ang kanilang, ministry. Okay? Nagsalita na hindi totoo na nag-seek ng asylum ang Pangulong Duterte. Kasi according sa Foreign Ministry, imagine mo si Pangulong Duterte pumunta doon weekend. Alam nyo, mga kababayan, alam ko, lahat ng mga nanonood sa akin dito, maliban sa mga trolls, hindi isang saradong utak. Paano ka mag-apply ng asylum visa, asylum visa, ng linggo or sabado? Walang office work yan. Diba? So, GMA, kayong mga biased media, kayo yung fake news. Kayo dapat ang pinapatawag dyan sa mga traidor.com na yan. Di ba? Pinasinungalingan na ng China na at
my goodness, hindi gagawin ni Pangulong Duterte kahit siya hindi ko to father. But, hindi ko siya kamag-anak, pero sa kanyang personalidad at sa kanyang mga pronouncement, hindi tatakas ang Pangulong Duterte sa Pilipinas niyang mahal. Di ba? Hindi gagawin. Kaya fake news talaga itong media na ito. Tapos ngayon, okay, tayo ngayon, si Maharlika, pero thank you po sa mga prayers ninyo at sa mga tulong ninyo, mga dasal ninyo. Thank you so much. Yes, thank you. Chichi, thank you very much. Merilo, thank you. Spear, thank you. So thank you sa inyong mga tulong dahil tsaka yung inyong mga prayers, lalo yung mga prayers doon kahapon, nung the other day, 23, talagang grabe yung inyong support sa akin. And zero remittance tayo sa 28 kay Pangulong Duterte, sa birthday ni Pangulong Duterte. Pero wala pong big event na katulad ng event natin noong 23 according to Alvin and tourism. Nabasa ko kay Alvin. Kasi sila Alvin, lagi silang nandoon sa ICC. Di ba? So nandoon sila sa harap ng ICC. So at sabi daw according to that report, walang malaking event na i-organize, kanya-kanya or grupo-grupo na mag-picnic para kay PRRD. Pero may mga Pilipino na from all over the world talagang pumupunta dito to show support para sa Pangulong Duterte sa araw sa kanyang birthday. Alright? Sino? Tama, demonyo sila Maharlika, sabi ni Daslin. Daming bitter kay Palangga. Oo naman, matagal na nila yan. So gagawin na sabi nila fake news si Maharlika. Paano ako naging fake news? Nung sinabi kong i-eliminate nila tayo, plan, eliminate the enemies. Eliminate si Pastor Kibuloy, i-eliminate si Pangulong Duterte, i-eliminate si Inday Sara, tagdugan mo yung impeachment, at unang-una si Maharlika. Okay? Kailan tayo naging fake news? Kaya po sila galit at gusto tayong ipakidnap, ipa-extract. Buti na lang sana, kung pag in-extract nila ako, dalhin nila ako dun sa ICC. Papayag ako. Diba? Basta magkatapat kami ng kwarto ni PRRD so I can take care of him. I'm serious. ICC. Baka naman. Baka naman. Basta payagan nyo lang ako. At paglulutuan ko si Pangulong Duterte ng kanyang mga favorite na mga paksiw, kung ano man, sinigang. Kasi meron namang mga bulad. Yung mga pais ba? Sa Ilonggal ba? Ano yan? Alright. Tuloy-tuloy lang, madam, para sa mga Pinoy. So, alam ko na yung gagawin ng gobyernong ito, mga kababayan. Ang plano nila, kidnapin si Maharlika. Good luck. The moment you touch my alindog, yun lang ang gusto kong sabihin sa inyo. The moment you touch my alindog, ano tawag doon? Sa ano ka na? Sa larong chess? Checkmate ka na. Yes. The moment na ginalaw nyo ang alindog ko, checkmate na kayo. Ayun, no? Navy SEAL. May ano pa to, may buntot pa tong kasama ko. Anyway, okay. Sana, oo, di ba? Sana ma-join, sino? Oh, by the way, si Sas. Okay. Si Sas kinasuhan ni Shelo Magno. Ang tanong ko kay Shelo, recent yan, nasa Cyber Live, kinasuhan. Teka, tingnan natin ha. May nag-send sa akin. Si Sas. Okay? Anong ibig sabihin nito? Ang tanong ko kay Shelo Magno, di ba? Yan, appointee ni Bangag yan, sa under ni Bangag, tapos biglang kunyari, nag-cloud chaser, criticize kay Bangag. Ang tanong ko sa iyo, Shelo Magno, tanong lang naman, sino ang nasa likod mo? Sino ang nag-udyok sa iyo para mag-file ng libel case o whatever case man, kung ano pa man, kay Sas? Kaya nga sabi ko sa inyo, Palangga, mahal ang pakikipaglaban sa katotohanan. Sobrang mahal. Dahil buwis buhay. Hindi lang financial, buwis buhay ang makikipaglaban. Pero,
We are destined dito sa buhay na to. I don't think si Sas, baby girl, I don't think si Sas Sasot ay pinili niya maging, maging tagapagrepresentante para sa taong bayan na magsalta at mag-expose. Alright? Sabi ni D. Redman, tauhan niya ni Tambaluslos kaya gumastos. Maganda yung Zero Remittance Day sa 2028, sabi ni Umzak Yumi. Sino at magkano ang sabi ni Rebecca? Sino at magkano daw ang binayad, okay? Magkano binayad para kasuhan si Sas? Well, ako, sa case ko, maliwanag na si Lisa Tanas kasi lahat ng, what do you need, Balanga? So, lahat ng case ko ay kasangkot lahat si Lisa doon. Kasama lahat siya sa mga exhibit, kasama siya sa mga sagot lahat, sa lahat lahat kasama si Lisa Tanas at si Marcos Jr. Sabi ni Cosme, Attorney Vic Rodriguez will decriminalize cyber libel if he wins. Yeah, tsaka gurgor na punishment, di ba? Attorney Vic. Yes, Attorney Vic. Tuloy-tuloy lang kayo dyan. Pero ang pinaka-ultimate talaga, natatakot itong Bangag Jr. na ito na mawala na sila anytime soon. Dahil ang mga tao nagsasalita na all over the world. Yung isang pulis dyan na tinatarget nila na hindi natatakot kay Bangag, di ba? Hindi lang isang pulis may mga nagsasalita na sasabihin nila fake news daw tayo. Recently, yung pinost sa Boljakan, yung kakilala natin na nagtatrabaho sa gobyerno, hindi siya makapag-comment sa Facebook, sa YouTube o kung saan man. Kasi binabantayan sila ng Bangag kung magko-comment sila at apapabor sila kay Pangulong Duterte. Again, ito po ay diktadurya. Suppression of freedom of speech and expression. Yung mga press, wala na yan. Dahil hindi, yung iba naman, due respect sa kanila, yung iba naman natatakot lang siguro or whatever, pero yung iba ay talagang nuknukan ng kasinungalingan. Okay. It won't be long now, the Marcos will thrown out of office, sabi ni Ace. You'll never know. Kaya yung mga tao lang naman ang magde-decide yan, hindi naman ako. Evangeline, thank you. Kakalive lang ni Sas ngayon, bigla nawala yung kanyang live, sabi ni John Balaba. Talaga? Nagsabay ba kami ni Sas? Kaya mo, iti-text ko yun at kakausapin kung anong mga bagong nahagap niyang mga balita. Palagi ko may conspiracy na naman para i-extract si Sas pauwi ng Pilipinas para tahimikin. Exactly. So, kay Sas, sige, matalino naman yan si Palanga. I think pwede siyang bigyan ng exemplary, what do you call that? Naturalization. Kasi naman siya based on her expertise. Kasi I don't know kung tama ako, nabasa ko lang, I think kailan ko ba nabasa yon kanina. Yeah, kanina lang. Na pwede siyang mabigyan ng naturalization kung siya ay scientist or, yan, sa ni Sas, kasi international, naman siya politics or international politics ba? Anong sinasabi ko? May magaling siya sa international policy or politics, okay na rin. So I think, matalino naman siya. Siguro, she's ahead of the game. Yeah, like me and Sas, we're ahead of the game. Kaya naman ganito yung ginagawa sa amin. Tatamnan ng kaso para makidnap kami kung saan man kami naroroon. Ano daw? Ano sabi niya? Sabi ni Jed, si Ramon Tulfo nag-iingay. Tinatangan niya mga supporter ni FRD. Ay, nako. Kamusta na yung mo? Yung mga, ayaw mo na personal na yan ito ni, Oy Ramon, magbagong buhay ka na. Okay? Kukunin ka na lang ng lupa. 'Di ba? Magbagong buhay ka na. Okay? Pag meron siya na contribute sa country, maybe they will consider. Sabi ni Al Jazi. Well, I hope, ako naman naniniwala ako sa guidance ng Supreme Being, ng kapangyarihan ng Diyos sa atin lahat na lumalaban. Ako hindi ako natatakot sa mga yan. Katulad ni Pangulong Duterte. Di ba?
sino yung si Father, ano, gusto ko lang pasalamatan, no, si Father. Naku, may nakikinig pala sa atin ng mga pare, no, na nakakatuwa. Dahil, ay Maite, thank you palangga. Ayan, binanino ni, ay, ano, ayan. Hello, ano sabi dito? Alam, si Ron Pisti. Ron Pisti, thank you so much. Okay, sino tong father na to? Okay, maybe may sunod sa atin. Gusto kong pasalamatan na si Father Onsiano ba? Sino to? Basta yung Father, si Father na taga Cebu ba? Si Father, di ba? Father Onsiano ba to? Ayan, no? Father, di ba? Tama? Taga Cebu. Thank you so much kasi na ano niya na Shano, right? Father Shano? Okay. Father Shano Ubod, sorry. Yes, nabanggit na kami ni Kathy, no, sa laban. Ako, maraming salamat po sa mga pare o mga Catholic leaders. Ako naman ay Katoliko din ako. At least may nakikinig pala sa atin. So, salamat. At I hope manindigan yun. Nanindigan na nga sila. At I hope mag-speak up kayo. Shano Ubod. Father Shano Ubod, na pinapakinggan ko po yung mga homily. Talagang maraming salamat. Kasi maraming dito sa amin na nagagalit na sa mga leader ng Catholic Church na hindi nagsispeak up, but kayo po ay extraordinary, Father. And thank you at nararamdaman ninyo ang hinaing ng mga mamamayan. So thank you very much po. Thank you. At mag-ingat kayo at sana wag kayo magurgur ng mga bangag. Well, katulad nyo, katulad ni Cathy, Binag at ako, hindi rin din po ako takot mamatay. Kasi only one life to enjoy and to offer sa ating pinaglalaban. All right, John Delzo, my mom, watching live from BARM. Naku, mag-ingat po kayo dyan sa BARM. Ayan. Inaano din nila, Lisa, lahat na lang binibili nila. Lahat na lang ay ginagamit nila ang pera para nila ma-contain. Ang mga kasamaan nila para maggamit nila yung mga tao at hindi na magsalita laban sa kanilang ginagawang walang hiyaan. Sabi ni Yas, sa 2 gadget pinapanood niya. So, naghalo yung Nganga Bells ko at Nganga Bells ni Sas. But that's okay. You can punta lang kayo doon or punta kayo dito o balik kayo. So, wala namang problema yon. Alright. Okay. Petition. Oh, by the way, supportahan natin. Kasi I don't know kung na-release na. Magkaroon din tayo ng petition na to support Harry Roque's, Spokes Harry Roque asylum visa or asylum application dito sa Netherlands. Kasi may yung mga bangagan ay ayun ko, bangagan, mga NPA ba sila, I don't know, na nag-file sila para sa change.org ba sila ng petition para daw hindi i-approve itong asylum visa ni Attorney Harry Roque. So, the moment na i-share natin yon, please pakisign na lang po just to show support kay attorney or dating spokesperson, Attorney Harry Roque. So, para lang mapakita natin na mas marami tayo sa kanila. Alright? Chef Pango, thank you very much. Go Frox, Jenny Silma, thank you. And Chihaw, Arsper, thank you very much. Now, okay. Aba, parang nakipagsabayan ako dun sa... Alright. So, pasyal ka dito sa Italy. Petition, walang halong donation. Ay, oo. By the way, pag ito pala, pag nag-sign kayo ng petition sa change.org, hindi yun naman kailangan mag-donate doon. Kasi hindi po yun napupunta yung pera sa kung sino yung nag-create ng petition. Napupunta yan dun sa change.org. So, kung wala naman kayong pera, if you really want to donate, why not? Pero kung wala naman, hindi naman necessary na mag-donate kayo. Di ba? Hindi mo kailangang mag-donate doon. So, just sign ka lang ng sign. Alright? Miss Marley, love ka po namin from, ng mother ko. Ay, sabi ni Ma'am Farah Marasigan, Ma'am Farah Marasigan, mother, tita, thank you so much po. At kayo'y nakikinig dito sa ating
Boljak TV or Boljakan Maharlika Network channel sa Facebook. From Davao City, si Omyok Malak. The admin of Mark of BBM are masters of subtly on this deception. Sabi ni Joshua, bangag nga eh. Ms. M, let us file a petition for the release of PRRD. We need millions of signatures. Diamond forever. Tignan natin mga palangga. Kasi titingin din tayo syempre sa mga legal impact or implication kasi hindi ko yan masasagot dahil hindi naman tayo abogado. Maybe tanong natin kay Spokes Harry kasi siya naman ay may expertise dyan. So tignan natin. Sa 28, may gaganapin na national ayuda pantapat po sa national rally para kay PRRD, sabi ni Dudes. Lahat nga ng kawalanghiyaan ginagawa nila para maharang nila mapagtakpan nila yung mga milyon-milyong Pilipino na nagmamahal kay Pangulong Duterte mula sa iba't ibang sulok ng mundo. Reyna Lawrence, tong BBM admin, uubusin ang pera ng bayan para sa sarili nilang kapakanan. More power and God bless sa lahat ng lumalaban sa tiwali. Anyway, mga kababayan, thank you sa inyong mga prayers, pero hindi nating hahayaan na magwagi sa pagdukot sa akin. Nagwagi na sila sa pagdukot sa dalawang minor de edad from Turkey, anak ni distressed mother, kay Pangulong Duterte. Di ba? Nagwagi sila, pero hindi natin sila hayaang magwagi sa pagkidnap sa akin. The moment na hawakan niyo yung alindog, ang aking alindog, checkmate kayong mga buwaka ng ina niyo. Okay? Kayo ang nanggugulo sa Pilipinas, hindi si Maharlika. Kayo ang nagnanakaw ng pera ng bayan, kayo ang nanggigipit, kayo ang nagsusupil sa lahat ng karapatan ng Pilipino. Kitang-kita niyo naman yan sa Kongreso, sa Traidor Pump, na kailangan mag-sorry sa kanila ng sapilitan ang mga vloggers dahil kung hindi, ikukulong nila. So, nasa mga kamay ninyo kung kailan kayo mag-speak up. Basta ako, everyday is a speak up day for me. Alright? Thank you. I'll talk to you again later, palangga. Bye. So, at mag-invento ng peking address. Sila po ang peke. Sila ang fake. Alright? Kaya ngayon, dahil dyan, yung padala ni Lisa, I will gorgor. Okay, ginorgor natin yung isa. Next. Meaning, di nila kayang gawin nang sila lang. Pakakampi sila sa Interpol. Hindi naman na nila kailangan ilocate si Maharlika dahil openly, di ba, kagagaling nga lang natin sa event. Ngayon, mga kababayan, galit na galit sila. Ang patungkol dito sa tax evasion na yon, hindi po ako pwedeng kasuhan ng bansa ng Amerika sa tax evasion dahil ang dapat talagang kasuhan at ipaluwa kayo ang mga pera dyan sa mga Marcos na yan. Sila ang tunay na kawatan. Sila ang tunay na nagnanakaw, nag-evade, umiwas sa mga taxes, property taxes, at kung ano-ano pa na mga taxes ni Bangag Jr., hindi si Maharlika. So fake news po yan na ang isang, yung sabi nga ni Edwin Namora, si Palangga, mahal na Reyna, na ang isang US citizen, okay, ay walang pananagutan, hindi pwedeng ereklamo ng mga tanga sa NBI na, oy, US citizen, hindi ka nagbayad ng tax sa amin sa Pilipinas. Pangbobo po yan. Yan ay pangmangmang. Yan ay fake news. Fake news yan sa inyong mga nakikinig. At ito naman ng mga tanga, lagot ka Maharlika, tax evasion. Nakaka-bobo talaga ang naniniwala sa mga bangag. Ang pwede lang pong gawin ni Lisa Tanas at ni Marcos Jr. ay kidnapin ako. Katulad ng ginawa ni Pangulong Duterte. Diba? Worst case scenario ay pag nakita nila ako dyan somewhere, ay kasama nila yung kanilang mga illegal na extractor o mga attaché, ikukuyugin ako or persahan akong hihilain, isasakay sa sasakyan, tapos meron nakaabang na private plane, at isakay ako sa kanilang private plane, whatever, katulad ginawa kay Pangulong Duterte. I don't know kung makipagsabuatan sila, whoever, at dadalhin nila ako sa Pilipinas. But that's gonna be hard for the bangags. We'll see kung saan ang pagka-evil nila
kung ano ang kaya nilang gawin. Alright? Kasi galit na galit sila, even yung mga memes, yung mga satire na post, lalo na ngayon nagba-viral yung nakadayaper si Lisa Tanas, tapos kahit saan si Lisa Tanas nandoon, kasama niyo sa kung saan-saan. You know what I mean? Tipan ko lang tong sausage ng Pwede na. Ngayon, mga palangga, yan. Gusto ko lang ipaalam sa inyo. Alam ko ang dami nagdadasal sa akin. Security Moto Vlog, thank you very much. Ano daw, pwede yan? Uto-uto ang mga tao. Ngayon, yes, Rinlin, Mary Lou. Uy, ma'am, Mary Lou Fukuhari, thank you so much. So yan lang ang pwedeng gawin nila sa akin. Wala naman po, alam nyo, lahat naman to nagsimula kay Maharlika. Ang sabi ng mga julul, sinisira ko daw ang Pilipinas. Palangga, sinisira ko ba Pilipinas? Ako ba ay nagnanakaw sa inyo ni piso? Sa pera ng bayan? Ako po ba ay nagpapakalat ng pulburon sa inyo? Ako ba ay nagtutulak ng pulburon? Ako ba ay nagpapalabas ng mga kidnapper o nangingidnap? Ako ba ay nangingidnap katulad ng 2 bata? Ako ba ay nagsisinghot? Ako ba ay nagnanakaw dyan sa sa national budget natin? Ako ba ang gumastos ng 5,500 flood control? Ako ba ang gumagastos ng pera ng bayan para katulad ni Lisa Tanas na pumunta sa Amerika para magsingot-singot, magbiga-biga lang, mag-party-party at gagamitin niya kunyari working visit, yung pala singhot visit. Kaya meron silang kasamahan na yun nga, hindi pa tapos yung hindi pa tapos yung investigation na allegedly ay namatay sa singhot. Kasi nakita sa mga previous videos and pictures ay sobrang healthy ng tao. So under investigation pa, tignan. Alright? Ngayon, ako ba ay nag-smuggle ng asukal ng bigas? Wala. Ni piso, wala. Pero huwag kayong mag-alala. Lisa Tanas, alam mo meron akong pinaka-sensitive na information na natanggap few hours ago. Pero hindi ko pa pwedeng sabihin sa inyo. Pero naikalat ko na sa mga dapat makaalam. Lisa Tanas, bangag. And one day, malalaman ninyo. Okay? Kaya yung mga sensitive information na yan, naikalat na natin yan sa mga taong dapat makaalam. Very sensitive. Yan po, kaya nga sabi ko, na-interview ako ng, IBC 13. Palangga, nailabas nyo na ba yung interview nyo sa akin doon no 23? Can you send me the copy, please? Pakisend mo sa akin, Palangga. Hindi ko pa napapanood. Kaya ganun na lang yung galit nila sa akin. Kidnapin si Maharlika. Takutin si Maharlika. Hindi umubra yung kaso nila Kasi nilalabanan ko legally So, dahil si Lisa ay sanay mangidnap, yun ang kanilang ultimate para kidnapin ako dito sa the Netherlands. Payag ba kayo, Palangga, na ang alindog ko ay makidnap na lang ng ganun-ganun? Sabi ko nga hanggang sa huling patak ng dugo ko, kung sino man ang inutusan ni Lisa Tanas, hindi ko kayo tinatakot. Pero sinasabihan ko lang siya, alam ko ang gagawin ninyo sa akin. So, pina-activate ko na ang mga Navy SEAL ko. Ngayon, nagluluto lang siya ngayon. Yung Navy SEAL ko nagluluto, yung isa nagsiswimming pa sa taas. Di ba? So, ito yung mga trained galing sa sa Pangkalawakan, di ba? Mga kamag-anak ni Scheider to Anyway, international kidnapper kung ganon, sabi ni Chess, yes, kailangan nyo itong kailangan nyo itong i-echo. Tingnan mo kung sinong-sinungaling. Pinakalat nyo, GMA News, na si Pangulong Duterte nag-seek ng asylum sa China. At ang kanilang, I think, nagsalta ang kanilang, ministry. Okay? Nagsalita na hindi totoo na nag-seek ng asylum ang Pangulong Duterte. Kasi according sa Foreign Ministry, ay hindi, imagine mo si Pangulong Duterte pumunta doon weekend. Alam nyo, mga kababayan, alam ko, lahat ng mga nanonood sa akin dito, maliban sa mga trolls, hindi isang saradong utak.
paano ka mag-apply ng asylum visa, asylum visa ng linggo or sabado? Walang office work yan. Di ba? So, GMA, kayong mga bias media, kayo yung fake news. Kayo dapat ang pinapatawag dyan sa mga traidorcom na yan. Di ba? Pinasinungalingan na ng China na at my goodness, hindi gagawin ni Pangulong Duterte kahit siya hindi ko to father. But, hindi ko siya kamag-anak, pero sa kanyang personalidad at sa kanyang mga pronouncement, hindi tatakas ang Pangulong Duterte sa Pilipinas niyang mahal. Di ba? Hindi gagawin. Kaya fake news talaga itong media na ito. Tapos ngayon, okay, tayo ngayon, si Maharlika, pero thank you po sa mga prayers ninyo at sa mga tulong ninyo, mga dasal ninyo. Thank you so much. Yes, thank you. Chichi, thank you very much. Merilo, thank you. Spear, thank you. So thank you sa inyong mga tulong dahil tsaka yung inyong mga prayers, lalo yung mga prayers doon kahapon, nung the other day, 23, talagang grabe yung inyong support sa akin. And zero remittance tayo sa 28 kay Pangulong Duterte, sa birthday ni Pangulong Duterte. Pero wala pong big event na katulad ng event natin noong 23 according to Alvin and tourism. Nabasa ko kay Alvin kasi sila Alvin lagi silang nandoon sa ICC, di ba? So nandoon sila sa harap ng ICC. So at sabi daw according to that report, walang malaking event na i-organize, kanya-kanya or grupo-grupo na mag-picnic para kay PRRD. Pero may mga Pilipino na from all over the world talagang pumupunta dito to show support para sa Pangulong Duterte sa araw sa kanyang birthday. Alright? Sino? Tama, demonyo sila Maharlika, sabi ni Daslin. Daming bitter kay Palangga. Oo naman, matagal na nila yan. So gagawin na sabi nila fake news si Maharlika. Ano ako naging fake news? Nung sinabi kong i-eliminate nila tayo, plan, eliminate the enemies. Eliminate si Pastor Quiboloy, i-eliminate si Pangulong Duterte, i-eliminate si Inday Sara, tagdoon mo impeachment, at unang-una si Maharlika. Okay? Kailan tayo naging fake news? Kaya po sila galit at gusto tayong ipakidnap, ipa-extract. Buti na lang sana, kung pag in-extract nila ako, dali nila ako dun sa ICC. Papayag ako. Diba? Basta magkatapat kami ng kwarto ni PRRD, so I can take care of him. I'm serious. ICC. Baka naman. Baka naman. Basta payagan nyo lang ako. At paglulutuan ko si Pangulong Duterte ng kanyang mga favorite na mga paksiw, kung ano man, sinigang. Kasi meron namang mga bulad. Yung mga pais ba? Sa Ilonggal ba? Ano yan? Alright. Tuloy-tuloy lang, madam, para sa mga Pinoy. So, alam ko na yung gagawin ng gobyernong ito, mga kababayan. Ang plano nila, kidnapin si Maharlika. Good luck. The moment you touch my alindog, yun lang ang gusto kong sabihin sa inyo. The moment you touch my alindog, ano tawag doon? Sa ano ka na? Sa larong chess? Checkmate ka na. Yes. The moment na ginalaw nyo ang alindog ko, checkmate na kayo. Ayun no, Navy SEAL. May ano pa to, may buntot pa tong kasama ko. Anyway, okay. Sana, oo, di ba? Sana ma-join, sino? Oh, by the way, si Sas. Okay. Si Sas kinasuhan ni Shelo Magno. Ang tanong ko kay Shelo, recent yan, Cyber Live, kinasuhan. Teka, tingnan natin ha. May nag-send sa akin. Si Sas. Okay? Anong ibig sabihin nito? Ang tanong ko kay Shelo Magno, di ba? Yan, appointee ni Bangag yan, sa under ni Bangag, tapos biglang kunyari, nag-cloud chaser, nag-criticize kay Bangag. Ang tanong ko sa iyo, Shelo Magno, tanong lang naman, sino ang nasa likod mo?
Sino ang nag-udyok sa'yo para mag-file ng libel case o whatever case man, kung ano pa man, kay SAS? Kaya nga sabi ko sa inyo, Palangga, mahal ang pakikipaglaban sa katotohanan. Oops, sobrang mahal. Dahil buwis buhay. Hindi lang financial, buwis buhay ang makikipaglaban. Pero, we are destined dito sa buhay na to. I don't think si SAS, baby girl, I don't think si SAS Sasot ay pinili niya maging, maging tagapagrepresentante para sa taong bayan na magsalta at mag-expose. Alright? Sabi ni D. Redman, tauhan niya ni Tambaluslos kaya gumastos. Maganda yung Zero Remittance Day sa 2028, sabi ni Umzak Yumi. Sino at magkano ang sabi ni Rebecca? Sino at magkano daw ang binayad, okay? Magkano binayad para kasuhan si SAS? Well, ako, sa case ko, maliwanag na si Lisa Tanas kasi lahat ng, what do you need, Palangga? So, lahat ng case ko ay kasangkot lahat si Lisa doon. Kasama lahat siya sa mga exhibit, kasama siya sa mga sagot lahat, sa lahat lahat kasama si Lisa Tanas at si Marcos Jr. Sabi ni Cosme, Attorney Vic Rodriguez will decriminalize cyber libel if he wins. Yeah, tsaka gurgor na punishment, 'di ba? Attorney Vic. Yes, Attorney Vic. Tuloy-tuloy lang kayo diyan. Pero ang pinaka-ultimate talaga, natatakot itong Bangag Jr. na ito na mawala na sila anytime soon. Dahil ang mga tao nagsasalita na all over the world. Yung isang pulis dyan na tinatarget nila na hindi natatakot kay Bangag, di ba? Hindi lang isang pulis, may mga nagsasalita na sasabihin nila, fake news daw tayo. Recently, yung pinost ko sa Boljakan, yung kakilala natin na nagtatrabaho sa gobyerno, hindi siya makapag-comment sa Facebook, sa YouTube, o kung saan man. Kasi binabantayan sila ng Bangag kung magko-comment sila at apapabor sila kay Pangulong Duterte. Again, ito po ay diktadurya. Suppression of freedom of speech and expression. Yung mga press, wala na yan. Dahil hindi, yung iba naman, with due respect sa kanila, yung iba naman natatakot lang siguro or whatever, pero yung iba ay talagang nuknukan ng kasinungalingan. Okay. It won't be long now, the Marcos will thrown out of office, sabi ni Ace. You'll never know. Kaya yung mga tao lang naman ang magde-decide yan, hindi naman ako. Evangeline, thank you. Kakalive lang ni SAS ngayon, bigla nawala yung kanyang live, sabi ni John Balaba. Talaga? Nagsabay ba kami ni SAS? Kaya mo iti-text ko yun at kakausapin ko anong mga bagong nahagap niyang mga balita. Palagi ko may conspiracy na naman para i-extract si SAS pauwi ng Pilipinas para tahimikin. Exactly. So kay SAS, sige matalino naman yan si Palangga. I think pwede siyang bigyan ng exemplary what do you call that? Naturalization. Kasi naman siya based on her expertise. Kasi I don't know kung tama ako, nabasa ko lang, I think kailan ko ba nabasa yon kanina. Kanina lang. Na pwede siyang mabigyan ng naturalization kung siya ay scientist or, sa ni SAS, kasi international, naman siya politics or international politics ba? Anong sinasabi ko? May magaling siya sa international policy or politics, okay na rin. So I think, matalino naman siya. Siguro, she's ahead of the game. Yeah, like me and SAS were ahead of the game. Kaya naman ganito yung ginagawa sa amin. Tatamnan ng kaso para makidnap kami kung saan man kami naroroon. Ano daw? Ano sabi niya? Sabi ni Jed, si Ramon Tulfo nag-iingay. Tinatangan niya mga supporter ni FRD. Ay, nako. Kamusta na yung mo? Yung mga, ayaw mo na personal na yan ito ni, Oy Ramon, magbagong buhay ka na. Okay? Kukunin ka na lang ng lupa. 'Di ba? Magbagong buhay ka na.
Okay? Pag meron siya na contribute sa country, maybe they will consider. Sabi ni Al Jazi. Well, I hope, ako naman naniniwala ako sa guidance ng Supreme Being, ng kapangyarihan ng Diyos sa atin lahat na lumalaban. Ako hindi ako natatakot sa mga yan. Katulad ni Pangulong Duterte. Di ba? Uy, sino yung si Father, gusto ko lang pasalamatan, no, si Father. Naku, may nakikinig pala sa atin ng mga pare, no, na nakakatuwa. Dahil, ay Maite, thank you palangga. Ayan, bininano ni, ayan. Hello, ano sabi dito? Alam, si Ron Pisti. Ron Pisti, thank you so much. Okay, sino tong father na to? Okay, maybe may sunod sa atin. Gusto kong pasalamatan na si Father Onciano ba? Sino to? Basta yung Father, si Father na taga Cebu ba? Si Father, di ba? Father Onciano ba to? Ayan, no? Father, di ba? Tama? Taga Cebu. Thank you so much kasi na niya na Shano, right? Father Shano? Okay. Father Shano Ubod, sorry. Yes, nabanggit na kami ni Kathy, no? Sa laban. Ako, maraming salamat po sa mga pare o mga Catholic leaders. Ako naman ay Katoliko din ako. At least may nakikinig pala sa atin. So, salamat. At I hope manindigan yun. Nanindigan na nga sila. At I hope mag-speak up kayo. Shano Ubod. Father Shano Ubod, na pinapakinggan ko po yung mga homily. Talagang maraming salamat. Kasi maraming dito sa amin na nagagalit na sa mga leader ng Catholic Church na hindi nag-speak up. But kayo po ay extraordinary, Father. And thank you at nararamdaman ninyo ang hinaing ng mga mamamayan. So thank you very much po. Thank you. At mag-ingat kayo at sana wag kayo magurgur ng mga bangag. Well, katulad nyo, katulad ni Cathy, Binag at ako, hindi rin din po ako takot mamatay. Kasi only one life to enjoy and to offer sa ating pinaglalaban. Alright, John Delzo, my mom, watching live from Barm. Naku, mag-ingat po kayo dyan sa Barm. Ayan. Inaano din nila, lahat na lang binibili nila. Lahat na lang ay ginagamit nila ang pera para nila ma-contain. Ang mga kasamaan nila para maggamit nila yung mga tao at hindi na magsalita laban sa kanilang ginagawang walang hiyaan. Sabi ni Yas, sa 2 gadget pinapanood niya. So, naghalo yung Nganga Bells ko at Nganga Bells ni Sans. But that's okay. You can punta lang kayo doon or punta kayo dito o balik kayo. So, wala namang problema yon. Alright. Okay. Petition. Oh, by the way, supportahan natin kasi I don't know kung na-release na. Magkaroon din tayo ng petition na to support Harry Roque's, Spokes Harry Roque asylum visa or asylum application dito sa Netherlands. Kasi may yung mga bangagan ay ayun ko, bangagan, mga NPA ba sila, I don't know, na nag-file sila para sa change.org ba sila ng petisyon para daw hindi i-approve itong asylum visa ni Attorney Harry Roque. So, the moment na i-share natin yon, please pakisign na lang po just to show support kay attorney or dating spokesperson Attorney Harry Roque. So, para lang mapakita natin na mas marami tayo sa kanila. Alright? Chef Pango, thank you very much. Go Frogs, Jenny Silma, thank you. And Chihao Arsper, thank you very much. Now, okay. Aba, parang nakipagsabayan ako dun sa... Alright. So, pasyal ka dito sa Italy. Petition, walang halong donation. Ay, oo. By the way, pag pag nag-sign kayo ng petition sa change.org, hindi yun naman kailangan mag-donate doon. Kasi hindi po yun napupunta yung pera sa kung sino yung nag-create ng petition. Napupunta yan dun sa change.org. So kung wala naman kayong pera, if you really want to donate, why not? Pero kung wala naman, hindi naman necessary na mag-donate kayo. 'Di ba?
Hindi mo kailangan mag-donate doon. So, just sign ka lang ng sign. Alright? Miss Marley, love ka po namin from, ng mother ko. Ay, sabi ni Ma'am Farah Marasigan, Ma'am. Ma'am Farah Marasigan, mother, tita, thank you so much po. At kayo'y nakikinig dito sa ating Boljack TV or Boljakan Maharlika Network channel sa Facebook. From Davao City, si Omyok Malak. The admin of Mark of BBM are masters of subtly on this deception. Sabi ni Joshua, bangag nga eh. Ms. M, let us file a petition for the release of PRRD. We need millions of signatures. Diamond forever. Tignan natin mga palangga. Kasi titingin din tayo syempre sa mga legal impact or implication kasi hindi ko yan masasagot dahil hindi naman tayo abogado. Maybe tanong natin kay Spokes Harry kasi siya naman ay may expertise dyan. So tignan natin. Sa 28, may gaganapin na national ayuda pantapat po sa national rally para kay PRRD, sabi ni Dudes. Lahat nga ng kawalanghiyaan ginagawa nila para maharang nila mapagtakpan nila yung mga milyon-milyong Pilipino na nagmamahal kay Pangulong Duterte mula sa iba't ibang sulok ng mundo. Reyna Lawrence, tong BBM admin, uubusin ang pera ng bayan para sa sarili nilang kapakanan. More power and God bless sa lahat ng lumalaban sa tiwali. Anyway, mga kababayan, thank you sa inyong mga prayers, pero hindi nating hahayaan na magwagi sa pagdukot sa akin. Nagwagi na sila sa pagdukot sa dalawang minor de edad from Turkey, anak ni distressed mother, kay Pangulong Duterte. Di ba? Nagwagi sila, pero hindi natin sila hayaang magwagi sa pagkidnap sa akin. The moment na hawakan niyo yung alindog, ang aking alindog, checkmate kayong mga buwaka ng ina niyo. Okay? Kayo ang nanggugulo sa Pilipinas, hindi si Maharlika. Kayo ang nagnanakaw ng pera ng bayan, kayo ang nanggigipit, kayo ang nagsusupil sa lahat ng karapatan ng Pilipino. Kitang-kita niyo naman yan sa Kongreso, sa Traidorcom, na kailangan mag-sorry sa kanila ng sapilitan ang mga vloggers dahil kung hindi, ikukulong nila. So, nasa mga kamay ninyo kung kailan kayo mag-speak up. Basta ako, everyday is a speak up day for me. Alright? Thank you. I'll talk to you again later, palangga. Bye!